Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Setyembre 22 na tayo, 2023. At napakahalagang araw ito, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Escalante. Dahil ngayong araw ay kinugunita ang pag-alala sa marahas na pangyayari noong 1985, September 22, ang madugong nangyayari dahil sa pakikibaka at pagpapahayag ng kanilang mga sentimento ang mga magsasaka, mga trabahante at mga miyembro ng organisasyon na kung saan ay naging grupo ng pagpapadama ng totoong kalagayan ng komunidad noong unang panahon. Ang marahas na pagpigil sa pamamagitan ng pagbaril at marami ang nasugatan at namatay noong taon na yon. Ang tinatawag at paggunita na yon ay tinatawag ngayon na Escalante Massacre. Maraming naging martir at marami ang naging matapang na nanindigan dahil sa hindi tama na pagpapairal ng sistema sa bayan noong dekada 80, no, lalong-lalo na noong 1985. At dahil doon, naging kilala ang lugar na ito sa pangyayari. Bagaman, matagal na lumipas, inaalaala pa rin ng komunidad, lalong-lalo na ng simbahan, ang matapang na panindigan at pagpapahayag ng maraming mga tao, lalong-lalo na yung sa sektor ng mga manggagawa at yung mga mahihirap na nakasama doon, na imbis na pakinggan ng mabuti kung ano ang kanilang mga ipinapahayag, dinaan ito sa marahas na pagsagot sa kanilang pinapahayag. Ako, hindi man ako naging saksi, gamit ang kasaysayan sa pagbabasa sa mga nangyayari sa panahong yun, ako ay nakikiisa at nananalangin alang-alang sa mga nagbuwis ng buhay sa pangyayari noong 1985. Sana sa panahon ngayon ay maging masigasig tayo at mabusisi at magkaroon ng panahon, oras na makinig sa mga hinaing ng ating mga kababayan. Pinagdasal ko na sana yung ating mga lideres dito sa bayan ng Escalante ay magpatuloy na gumawa ng mga programang makatulong sa pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Yung ating mga lideres ay patuloy rin na makinig upang sa ganun ay maunawaan nila ang totoong kalagayan. Alam ko sa kanilang kakayahan, gumagawa naman sila ng mabuti, ng paraan sa ikauunlad ng bawat isa at nagpapaigting ng mga programa upang maipaabot ang mga tulong at ang mga pamamaraan ng pagbibigay, pagpapadama na ang pamahalaan ay nakikiisa at ang layunin ay sa kapakanan ng mga tao. Sana maipagpatuloy ang magandang programa at ang pakikinig, lalong-lalo na sa totoong kalagayan ng mga nasasakupan. Sa araw na ito, ipinagdasal natin ang mga martir ng Escalante Massacre, ang mga taong nanindigan at nagbuwis ng buhay alang-alang sa kapayapaan, alang-alang sa ikauunlad ng bayang ito. Sa araw na ito, September 22, Biyernes 2023, kaya nang sinabi ko, patuloy tayo sa ating pagninilay, naway maging instrumento ito upang tayo ay maging mabunga. Maraming salamat din sa inyong walang sawang pakikinig at pag-share sa vlog na ito sa mga taong malayo man ang kanilang kinaroroonan, malayo sila sa simbahan, ngunit dahil sa pakikinig na ito ay
tulungan sila sa kanilang mga pagnidilan. Patuloy lang tayong magpasalamat at magpuri dahil alam natin ang Panginoon ay napakabuti. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 8, San Lucas Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Ano ba ang sinasabi sa ating Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo natin, pansin natin na si Jesus ay patuloy na lumalakbay sa bawat bayan, sa bawat komunidad upang ipaabot ang mabuting balita, ipadama sa mga tao ang pagmamahal ng kanyang Ama. Para sa akin, ito yung pinakamalaking misyon din natin bilang binyagan, na sana hindi rin tayo magsawa na maipadama at maipaabot ang mabuting balita. Ano ba ang mabuting balita ng Panginoon? Na ang mabuting balita ay ipaalam sa mga tao na mahal tayo ng Panginoon at ipairal yung pagkakaisa, pagtutulungan at pagpapahalaga sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga mahihirap at lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Ito yung mabuting balita. Sana hindi tayo magsawa na maipadama ito. Sana maging instrumento tayo ng inspirasyon sa bawat isa. Mag-instrumento ng buhay, instrumento ng kapayapaan, dahil ito yung pinakamisyon ni Jesus at tayo ay naging bahagi ng misyon ito bilang binyagan. Sana sa ating simpleng pamamaraan, tayo rin ay maging instrumento ng mabuting balita at maging saksi ng pag-ibig, awa ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maging tapat sa pagtupad ng aming tungkulin. Bilang binyagan, alam namin na ang aming tungkulin ay maipaabot at maipadama na ikaw ay buhay at ikaw ay narito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.